Mga rebelde o kalaban ng gobyerno noon, balik sa buhay sibilyan ngayon. 145 na mga dating mandirigma ng MILF o ng Moro Islamic Liberation Front ang na-decommission. Ibig sabihin, hindi na sila gagamit ng armas. Bawat isa sa kanila nakatanggap ng 25,000 pesos para raw sa kanilang pagbabagong buhay. 75 na mga baril ang itinurn over din ng MILF sa International Decommissioning Body bilang pagpapahayag daw ng sinseridad nila sa pagpapatuloy ng peace process. Bagamat symbolic o seremonya lang ang decommissioning kaninang umaga sa Maguindanao, na dinaluhan mismo ni Pangulong Aquino, mahalagang hakbang ito tungo sa kapayapaan. Live mula sa Maguindanao, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, mismong si Pangulong Aquino na ang nagsabi na nangyari yung hindi sukat akalain. Ito yung pag-turnover ng mga armas ng isang armadong grupo katulad ng MILF. First time ito, kauna-una nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Sabi ni Pangulong Aquino, bagaman maliit yung 145 compared doon sa pinakapwersa ng MILF, ay mahalagang step pa rin ito dahil nagpapakita raw ito ng commitment ng MILF sa peace process. Simple ang ibig sabihin ng decommissioning para sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Para sa 56 anyos sa veterano ng mga gera sa Mindanao na si Jacob Palao, ito ay ang pagbalik sa pangarap bago sila naging rebelde. Magiging business ako, for example, kasi yun ang napag-aralan ko. Si Mersan Gayabay, 31 anyos lang pero hindi na mabilang ang mga gerang dinaanan niya. Ayaw na namin ng gera. Gusto namin pang umuwi ng maganda. Pag-asa rin ang hatid ng decommissioning para sa mga pamilya ng mga MILF combatant. Si Kamsia Lagyalam, maituturing na pamilyang MI o MILF. 3 anak ang miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces bukod pa sa kanyang asawa. Wala nang gulong. Tingin niyo po ganun mangyayari? Oo, siguro. Ano po yung inaasahan niyo dito? Inaasahan? Magandang buhay. Tahimik po eh. Oo, tahimik na. Maliit na bahagdan kung tutuusin ng 145 na miyembro ng BIAF ang armed wing ng MILF kumpara sa tinatayang 12,000 hanggang 15,000 puwersa nito. Pero sabi ni Pangulong Aquino, mahalaga ang ceremonial decommissioning na ito. Ang mga kapatid nating Moro ay nangako at ito ang prueba ng kanilang katapatan sa ating harapan. Kusang loob pong inilatag ng ating mga kapatid ang kanilang armas. Bukod sa decommissioning ng mga BIAF member, itinurn over din ng 75 na malalakas na armas ng MILF. Mismong sina Aquino at MILF Chairman Alhaj Murad ang nag-inspeksyon ng mga armas. Sa kasalukuyan ay ini-inspeksyon nila yung klase ng mga baril na itinurn over ng MILF. Ang mga baril na ito ay hindi ito-turn over sa gobyerno kundi sa IDB na isang third party na mangangalaga sa isang secure na arms storage facility na ilalagay sa Camp Abu Bakar o mas kilala ngayon sa Camp Iranun. They are functional. They will not be, of course, used anymore. It's beyond use. But you can kill people with those weapons. Hindi na itinago ng Pangulo ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ceremonial decommissioning. Ito ay para paandarin kahit papano ang naantalang prosesong pangkapayapaan, lalo pat nakabinbin pa rin sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law o BBL. May panawagan ng Pangulo sa mga mambabatas. Pagharap mo ba sa salamin? Hindi ka ba uusigin ng iyong konsensya? Kung sa pagharang mo sa napakagandang solusyon ay umabot ka sa puntong napahamak ang pamilya mo mismo. Maharap mo ba sila para sabihin, sorry, pinigilan ko kasi ang kapayapaan? Isa ang pagpasa ng BBL sa makapagsasabi kung magkakaroon ng full decommissioning ng lahat ng puwersa ng MILF. Sa Normalization Annex, nakasaad na 30% ng puwersa ng MILF ang dapat na decommission na kapag nakalusot sa plebisito ang Bangsamoro Basic Law. 100% naman ng pwersa ng MILF ang dapat ma-decommission kung matutupad ang lahat na napagkasunduan ng gobyerno at MILF sa 2016. Ang PNP suportado daw ang decommissioning kahit na isang grupo sa dahilan ng pagkalagas ng 44 na miyembro ng Special Action Force. We are all behind the President. We are all one in the Philippine National Police to attain peace in Mindanao. As you all know, we are all peacekeepers. Nagbigay rin ng saloobin ng mga naulila ng SAF 44. Okay lang naman po, pero para sa akin po, dapat hindi nabigyan ng kabuya sa magsusuko ng mga baril. Dahil, bakit? Dahil
kung titignan po natin, yung mga isusuko din naman siguro nila galing din naman sa sub 44 yung mga yan. Kulang pa, knowing sa mga MILF, sa akong anak, o kininakatabang kanan mo, ang makapadayon pag move on. Jessica, si MILF Chair Alhaj Murad ay nagpahayag ng pangamba na habang tumatagal yung BBL ay umaatras naman yung schedule para sa full decommissioning ng kanilang mga puwersa, Jessica. Joseph, ano mangyayari dun sa mga armas na iturn over ng MILF sa International Monitoring Group, no? At ano ang klaseng mga armas yan? Kasi in the past, in the 70s and in the 80s, nagkaroon din ng ganyang mga pangyayari, no? Nag-turn over yung mga rebelde ng mga baril. In the 70s, yung mga Moro rebels din. In the 80s, mga NPA. Pero may mga nag-question dun sa klase ng mga baril na itinurn over. Ito bang mga baril na itinurn over ngayon, serviceable ba itong mga to? Okay, dun muna sa first aspect, no? Yung paglalagak, paglalagakan ng mga baril. Ayon dito sa, yung independent decommissioning body actually yun. Kahapon ko pa inuulit na international, but it's actually independent decommissioning body headed by a Turkish ambassador to NATO. Now, according to him, si Ambassador Haydar Burke, ay itong 475 na firearms na turn over ngayong araw ay ilalagak doon sa Camp Abu Bakar. In fact, right after the ceremonies, ay dinala na yan doon. Ang magiging sitwasyon doon, Jessica, ay meron doong container van. Doon yun ilalagay sa loob ng kampo, double fence siya, at saka bantay sarado ng CCTV, at saka yung miyembro ng JPST, yung Joint Peace Security Team, na nasa ilalim ng pamamahala ng IDB. So as far as the 75 firearms na i-turn over ngayon, doon sila ilalagay. Doon sa iba pang mga armas that will be decommissioned in the future, kung meron man, ay hindi pa napapagdesisyonan ng IDB kung saan ilalagay yon. Ngayon, doon naman sa kung serviceable yung mga i-turn over na armas ng MILF, ang tinanong natin dyan, itong si Ambassador Haydar Burke, ang sinabi niya na these are serviceable firearms, these are working firearms. At itong si MILF Chair Alhaj Murad, we were able to confront him also, at tinanong natin na may mga doubts about yung quality ng mga ito-turn over na firearms. And sabi niya, these are MILF-owned and serviceable firearms. So as far as those two are concerned, ay serviceable mga firearms yung iturn over ng MILF today, Jessica. Yung mga 145 na mga MILF fighters na decommission, paano ba napili itong mga ito? At ang tanong kasi, paano kung meron sa mga yan ang may mga pending na mga kaso, absuelto na ba sila? Well, no. Yung 145 muna, no, ay pinili yan mismo ng MILF. We have to understand that yung decommissioning process ay voluntary. So ang MILF ang silip ng kanilang listahan ng mga miyembro at sila yung nag-identify kung sino yung dapat i-decommission for this particular ceremonial decommissioning. So yun yung naging proseso, Jessica. No? Ngayon, doon naman sa aspeto na kung merong mga kaso itong mga ito, itong 145 clear siguro to na wala silang mga kaso, but yung kasing sa ibang mga annexes na pinirmahan within the MILF and the government, in particular yung normalization annex, may bahagi dyan ng amnesty pero yung amnesty medyo mahaba pa, matagal pa na mangyayari. Pag-uusapan pa kung paano magiging procedure dyan. Kung halimbawa yung ibang mga MILF members ay sangkot sa krimen. Kasi sa amnesty kasi, in the context of MILF who's fighting the government rebellion, may sinasabi sila ng mga polisiya doon na pwedeng i-absorb or pwedeng ma-absuelto sila kung yung crime sila in furtherance of rebellion. May mga ganun na parang pardon or amnesty na ibinibigay doon sa mga MILF rebels because they entered into a peace agreement with the government, Jessica. I'm sure may nagtatanong, Joseph, kung bang yung mga involved sa Mamasapano incident, wala kaya dyan sa 145 na yan? Tinanong natin itong si Chairman Murad at sinabi natin, Sir, how do you reconcile? Ang sinasabi kasi is itong decommissioning na ceremonial is an expression of the commitment of the MILF to further the peace process. Pero how do you reconcile that with the calls naman
for justice doon sa mga namatay na SAF 44. Ang sinasabi nito si Chairman Murad is that these are two different tracks. Meron tayong justice system that can take care of trying or filing cases against those MILF members na mapapatunayan na sangkot doon sa Mama Sapano encounter. In fact, the DOJ has identified at least 90, no? Tapos, ang kasunod na aspeto niyan, will the MILF turn over yung mga MILF members nila who will be proven na may involvement dun sa encounter. And sabi dyan ng MILF for the longest time, and today, itong si Chairman Murad, ay idadaan yung proseso na yan doon sa peace mechanism between the government and the MILF. So, yung 145 na MILF fighters na na-decommission ngayon, siguradong wala dyan, walang sangkot dyan sa Mama Sapano incident. Joseph, yun ba yung punto? As far as we know, Jessica, wala yung na-involved. Kasi 90 and identify ng DOJ, we're waiting for filing of charges. Itong 145 medyo clear to, Jessica. Okay. And ano naman ang tugon kung meron man ng gobyerno o ng peace panel dun sa, I think na-raise din yan sa report mo, no? Bakit binigyan ng pera itong mga dating kumalaban o nagrebelde sa gobyerno na 25,000 pesos? Yun ang bigay yata sa kanila for their pagbabagong buhay. Pero ang tingin naman ng iba, tama ba na binibigyan ng pera yung mga dating kalaban ng gobyerno? Anong sagot dyan kung meron man, Joseph? Medyo complex yung question, no? But we have to answer. Kasi ang simple answer dyan is that yung normalization annex that has been signed and included in the comprehensive peace agreement between the MILF and the government recognizes, even in the speech of the President, na mayroong pagkukulang ng bahagya, hindi bahagya, maraming pagkukulang ang national government doon sa neglect, doon sa ating mga kababayan, doon sa ilang bahagi ng Mindanao. That's why we have rebellion. We have the MNLF and the MILF now. Ngayon, yung normalization annex ay pag-correct ng years of injustice according to the President and OPAP na itong 25,000 na ito ay paunang tulong para makabalik yung ating mga dating rebelde sa civilian na pamumuhay. For some, it may be hard to stomach, no? Na parang yung opinion na rebelde yan, tapos biglang pag bumalik, 25,000. But you have to remember, this is under the context of a normalization annex when we're trying to correct certain wrongs, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat sa mga paglilinaw, Joseph Morong.